Kongres at Senado, bistado na tumiklop sa Korte Suprema. Malaking good news to. Mary Grace Piatos, tukoy na. At COA, dinipensahan si BP Sara laban sa Administrasyong Marcos Jr. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, nilalamig ako. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito, pag-uusapan natin ito, grabe ito. Unahin natin to, no? Matapos akusahan si BP Sara, COA nagsalita na. DepEd nakakuha ng highest rating. Castro Luistro nanlumpo. At ito pa, no, malaking good news. Tiklop ang Senado at Congress sa hatol ng Korte Suprema laban kay BP Sara Duterte. At ito pa, BP Sara Duterte, booking na si Mary Grace Piatos. Tukoy ang itinatagong lihim ni Marcos BBM Jr. Naku po. Grabe na itong mga pag-uusapan natin ngayon, no? Oo, patindi ng patindi itong mga revelasyon. Revelasyon ng po. Patindi ng patindi ang mga ang mga sakuna na mga nangyayari dito sa mundo ng politics world dito sa Pilipinas. Ang tagal mag 2028, no? Alam niyo, excited ako sa 2028. Excited ako kasi maraming makukulong. Makukulong at maraming tatakbo palipad ng ibang bansa. Para takbuhan ng mga katarantaduhan na ginawa nila dito sa Pilipinas. At para takbuhan ng kanilang mga kaso na ayaw nilang harapin dito sa Pilipinas. O yun, at bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakidamay na rin po yung ating join button at super thanks dyan. Napakalaking tulong po niya ibinibigay niyong blessing para sa aming mga YouTube channel. Siyempre, pakidamay na rin po ang aking mga kuya sa Banateros Brothers, Banat by Boss Dada Cocholi and Master Judea. Siyempre, pakisuportahan din po ang SMNI at ang DCAR News 1026. Oo, ang dami nagchat-chat ha. Sabi niya, pautang. Pre, baka pwede kong isanla sa yung motor ko. Naku po. Bilasa no? So, syempre, medyo may pagkagudyos muna tayo. At bago tayo mabunda sa mga main topic natin, panoorin muna natin, basahin natin doon, isa sa mga bataan ni Tambu. Eto nga ang post. Uy, nasan na? Uy, yung post mo. Uy. Nasan ito ni Archie? May post siya. Ito. Sabi niya rito, sa post na ito, ano yan? Daming nagchat-chat. Sabi, pautang. Sabi dito sa post na to, pero hindi lang pinamigay, mukhang binulsa pa. In short, yumaman si Vice Sara at ang kaniyang mga kasamahan habang marami pa ang kumakapit pa rin sa patalim itong konting patak ng pera mula sa supposedly charitable program ay kasalukuyang sa paghihirap at lalo na sa karamihan pwede na rin sana itong pantulong kung hindi sana siya binulsa. Sabi ni Paulo Ortega, La Union 1st District. Ang kapal naman ng mukha mo. Kapal naman ng mukha mo kayo. Ito yung pinakamasakit na mga nangyayari dito sa Pilipinas, no. Kung sino pa yung mga gumagawa ng kaabnormalan, kung sino pa yung gumagawa ng mga ganitong bagay, sila pa yung mga malalakas ang loob na magsalita. Diba? Sila pa yung malalakas loob na magsalita at sila pa yung tawag dito, sila pa yung parang malinis. Di totoo yan eh. Ito na lang ito may kwento ko lang sa inyo. Nung mga ang dami nagchat-chat.
Nung mga tanggalin na nga natin to sa gawa ng mukha. Oh. Nung mga nakaraang araw, ito ikukwento ko lang, hindi pala nakaraang araw. Ikukwento ko sa inyo. Ito may nangyaring hindi kaaya-aya. So, hindi ko nikukwento kung ano yung hindi kaaya-aya na yun. Basta ang dehado doon ay ako. At muntik na ako ma-chuk-chanes. O, ganun ha. Ngayon, ito lumalabas. Parang ako na yung muntik ng matsugi. Tapos parang ako pa yung may kasalanan. Parang ako pa yung karapat-dapat na makasuhan. Samantalang ako na yung buhay ko na yung nalagay sa alanganin. Anak ng teteng. Ganito sa politics, no? Yung mga nagsasabing kay BP Sara Duterte na, ay, ano yan, kurap yan. Gahaman yan sa kapangyarihan. Wala yung pagmamahal sa bayan. Masama ang ugali niyan. Sino pa? Obvious naman eh. Diba? Tingnan mo yung mga congressman dyan na patuloy na bumabanat kay BP Sara Duterte. Eto lang bago sana kayo magsalita ng ganun, may napatunayan na ba kayo sa bayan natin? Tanong lang naman. Kasi bago kayo magsalita na naibulsa na, ganito, ganyan, tatanungin din namin kayo, asan na yung 500 billion na ipinondo sa inyo? So, hanggang ngayon hindi nyo pa nga rin nasasagot yun. So, sasabihin nyo kayo, ibinulsa na, ganito, ganyan, makapagparatang kayo kay BP Sara na binulsa yung ganito, ganyan, mapakayaman ng mga Duterte, kayo, ano bang buhay nyo? Yung ibang congressman dyan dati naka-tricycle lang. Ngayon naka-customized van na. Yung ibang congressman nga dati pamisa-misa lang. Pero ngayon may 18 million bulletproof na sasakyan na. Tapos kami papaandaran nyo ng ganyan. Kupal ka. Huwag nyo kaming daanin sa mga ganyan nyo. Alam nyo, yung mga lumang tugtugin na yan. Kung kunwari, kayo yung aping-api, kunwari, kayo yung gumagawa ng katinuan, ng matino. Kung matino pala, kung gusto nyong mapaniwala nyo kaming matitino kayo, pag-usapan nyo ang confidential fund ng Office of the President at pag-usapan nyo yung PhilHealth fund o yung PhilHealth budget at yung palad control budget. Pag-usapan nyo yun. Para mapaniwalan nyo kami na totoo nga yung sinasabi nyo. Diba? Ganun lang yun kadali. Napaka-basic lang. Yun lang yung iniiling namin. Maging neutral kayo. Hindi yung nakapokus lang kayo. Duterte, anak ng teteng. Nagiging kamukha nyo na nagiging kamukha nyo na yung paa ni Tatay Digong. Paa lang yung paa. Masyado na kayo obsessed sa mga Duterte. Yung talampakan ni PRRD, nagiging kamukha nyo na. Sasabihin nyo, ganyan. Puta na, kala mo may nagawa. Kala mo may tira ka. Wala ka naman tira, wala kang nagawa dito sa Pilipinas. Kala nyo, sino kayong mga pagyabang. Naiblad tuloy ako. Samantalang, mapunta na tayo dito, no? Matapos akusahan, si BP Sara COA nagsalita na DepEd nakakuha ng highest rating Castro at Luistro ng lumpo. So, panoorin natin to. Akusa. Mukhang mapapahiya nga raw ang mga kongresista sa naging pahayag ng Commission on Audit na pinamumunuan ng chairman nito na si Gamaliel Cordoba matapos patunayan ng unqualified report o malinis ang track record ng opisina ng DepEd sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Tiyak rin daw na kahihiyan ang aabutin ng ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro na maging ang controversial congresswoman na si Geraldine Luistro na hanggang ngayon ay tila naniniwala pa rin sila na mali ang pamamahala ni Vice President Sara Duterte noong ito pa ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Dahil dito,
Mismong ang Commission on Audit na ang kumumpirma na walang naging maling paggastos ang Vice Presidente noong ito pa ang DepEd Secretary at sa katunayan sa kauna-unahang pagkakataon noong 2022 nakuha ng Department of Education ang unqualified opinion o ang highest audit rating mula mismo sa COA dahil nakita nilang maayos ang paggastos ng pera ng taong bayan sa pamamalakad mismo ni Vice President Sara Duterte during her time as DepEd Secretary. Kaya tila maliraw ang ilang mga pinupunto ng mga mambabatas na marahil mali daw di umano ang naging paggastos ng Vice Presidente sa DepEd, lalo't may mga tila lumulutang raw na unused laptops at ilang pang mga hindi raw nagastos sa ahensya nung ito pa ang kalihim ng Department of Education. Ito ang nakakagago dito eh. Alam nyo kung ano yung nakakagago dito? Kauna-unahan po si VP Sara Duterte na naging pinakamataas na tiwala ng taong bayan na sa history ng Pilipinas na naging DepEd Secretary. So sa madaling salita, ginagampanan ng kanyang trabaho ng 101%. Kauna-unahan na DepEd Secretary na naging na sobrang taas ng tiwala ng taong bayan sa kanya at talagang nagagampanan niya yung trabaho. Tapos biglang lalabas na may ganito, may ganyan. Ano yun? Unang-una, sige, sabihin na natin kasi eto, palagi ko nababasa to sa mga trolls. Sabi ng mga trolls, di kasi minamanipulate ni BP Sara yung mga ratings na yan. Minamanipulate niyan. Anak mong teteng eh, sino ba presidente? Si BP Sara ba? Hindi naman ha. So ano yun, paano nagawa ni BP Sara yun? Kung ganun nga yung ginagawa niya. Mag-isip-isip nga kayo. Alam nyo ang kapangyarihan ng gobyerno kung paano niya manipulahin yung mga taong yan. Nagsisimula yan sa presidente. Hindi sa vice president. Tanga. Gago. Sinabayan pa eh. Sorry, na-blood ako eh. No? Kaya napaka-posible naman na mangyari yung mga ganitong bagay. So tuloy natin. Sa katunayan, sinagot mismo ng COA chairman na si Gamaliel Cordoba ang ACT Teacher Party List representative si Franz Castro na tila pilit na pinalulutang na noong kalihim pa ng Department of Education si VP Sara, tila hindi raw tama ang 150 million confidential fund ng kanyang ahensya. Ngunit mismo si Gamaliel Cordoba na ang nagsalita at sinabing lahat raw ito ay mababasa ni Castro sa 2023 annual report na maisa sa publiko sa December 1, 2024. Dito raw niya sabihin kung talagang tama ang kanyang akusasyon o imbento lamang ang tila mga pinagsasabi ng kasalukuyang administrasyon. Narito panoorin ng full video. Nabasa niyo yan, guys? The COA issued an unmodified opinion indicating DepEd's financial statements are free from material misstatements. In short, walang problema, walang ninakaw, walang korupsyon sa DepEd sa panahon ni VP Sara. Ito naman ito nagbibideo na to. Hindi ka man lang nag-mic, ang ingay-ingay. Kami pa mag-a-adjust sa'yo. Sorry. So, ano na naman, fake news na naman kayo. 'Di ba? Hindi na naman kayo nagtagumpay. Malinis ang VP Sara. Kaya, kung ako sa inyo, hintayin nyo na lang ang 2025 at 2028. Isang malaking sampal ang inabot ng kongresistang si Castro, Luistro at ilang pang mangbabatas na pilit ginigisa at pinipiga ang Commission on Audit patungkol sa report ng paggastos ni VP Sara nung ito pa ang kalihim ng Department of Education. Sa nasabing official statement ng Commission on Audit, pinatunayan nila na hindi naging mali ang paggastos ni VP Sara at ito'y naaayon sa framework ng kanyang ahensya. Boom! So sino ba ang dapat natin paniwalaan? COA ba o yung mga ng mga congressman? Sino dapat natin paniwalaan dito? Karapat dapat bang paniwalaan ng mga sinasabi ng mga congresswoman na sila Luistro at Castro? O mas karapat dapat natin paniwalaan ng COA?
Alalahanin nyo ha. Oo, COA yan. Sila, congressman lang. Hindi ko naman minamaliit ng sobra yung congressman kasi ito kasi nangyayari ngayon. Sana ayon sa nakikita ko sa mga nangyayari dito sa Pilipinas, parang mas ahead na ang congressman sa attorney, mas ahead na ang congressman sa korte, at mas ahead na ang mga congressman, congresswoman sa COA. Kaya ngayon, sino ba ang dapat paniwalaan? Siyempre ang COA. Anak ng teteng kung hindi naman kayo nanalo bilang congressman hanggang ngayon NPA ka pa rin, Franz Castro. Gago! O katulad lang ni Luistro, ganun din. Hindi naman pala, hindi pala NPA yan, sorry. Hindi ko lang kung anong, wala kasi on time para alungkatin ng buhay niyang hype na yan. Ang inaano ko kasi dito, pinapalabas kasi ng House of Representatives na sila lang yung dapat paniwalaan. At sila yung nagsasabi ng katotohanan. Daw ha, daw. Oh. Ngayon, COA na mismo nagsabi na walang nangyaring nakawan, walang nangyaring anomalya nung panahon na Deputy Secretary si Vice President Sara Duterte. So ano pa yung kailangan yung malaman dyan? Ano? Nga. Kaya binigyan nila ito ng unqualified report, good observation and recommendation o ang marka na highest audit rating mula mismo sa Commission on Audit patungkol sa annual report ng ahensya noong pinamumunuan pa ito ng Vice Presidente. Sa katunayan, first time in history raw ito na nakuha ng Department of Education simula 2012 hanggang 2021 ang nasabing highest qualified report rating mula mismo sa Commission on Audit dahil sa tamang paggastos ng budget ng opisina nung ito pa ang nanungkulan bilang kalihim ng Department of Education. Inatunayan rin ito ng kasalukuyang DepEd Secretary na si Sani Angara kung saan pinagtibay na bago niya makuha ang nasabing transparency report mula mismo sa Vice Presidente, marami na siyang naririnig na maayos ang naging pamamahala nito maging ang pagbabudget ng ahensya patungkol sa mga gastusin ng iba't ibang departamento ng kagawaran ng edukasyon. Narito pa, isa sa mga ebidensya magpapatunay na mali ang demoniyang akusasyon ng ilang mga mambabatas kay VP Sara. At sa katunayan, binigyan ito ng COA ng highest audit rating patungkol sa tamang paggastos ng budget ng ahensya ng DepEd nung ito pa ang kalihim ng nasabing ahensya. Liwanag so hindi na dapat yung patagalin at hindi na dapat yung pag-usapan yan sa hearing. Sayang yung 3 million talent fee. Charot. Gago! Sayang yung 3 million talent fee ha. Huwag nyo nang pag-usapan yan. At maliwanag naman na nagsalita na yung COA. So ano pa ba kailangan imbestigahan dyan? Diba? Ano pa bang kailangan? Wala naman talaga at wala naman talagang ginawa si VP Sara na anomalya nung panahon na DepEd siya. At alam natin yun. Napakataas ang rating si VP Sara. Yung taras, yung pagtatrabaho, puro lang trabaho si VP Sara sa DepEd. So kaya lang naman naging ganito dahil walang tigil ang pagbabato ng samut-saring chismis. May tuturing natin kasing chismis yung mga issue na ibinabato kay VP Sara dahil wala po yung sapat na ebidensya at puro bunganga lamang. Totoo naman may tuturing mong chismis ang isang bagay lalo't walang katibayan. Katulad niyan, di ba? Ibinabato nila na nagnakaw si VP Sara sa DepEd. Ngayon, nagsalita yung COA na wala naman at pinatunayan ng wala naman nangyaring anomalya. So, may tuturing mong chismis ngayon. Tulibasa kasi ito si Franz Castro, hilig sa chismis Sira ulo Samantalang mapunta na nga tayo dito. Asan na yan? Asan na yan? Good news. Yan! Basahin natin VP Sara Duterte booking na si Marie Grace Piatos tukoy na ang itinatagong lihim Marcos BBM Luistro. So panoorin natin. And then patong-patong ng mga kaso, multiple cases to be filed which the lawyers upang magamit ang pondong ng resibo ng opisinang ito. I just decided not to go
to the NBI because clearly the pronouncements of the President and the USEC on DOJ point to cases. Pinatutunayan lang ng mga opisinang ito sa pamamagitan ng acknowledgement receipts na atin namang napansin ng napakaraming anomalya. Pareho ang sulat, pareho ang pirma, pareho ang tinta ng ballpen. Ang impossibility na ito ay na-disburse ayon sa dami ng resibo sa iisang araw lamang. At isama na din po natin ang mga nadiskubre nating pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na napatunayan na wala sa database ng Philippine Statistics Authority. Ang isang konklusyon na aming nakikita sa mga ito ay hindi tunay, pineke lamang ang mga ito upang maipamukha lamang na ginasta ito para sa surveillance activities. Tanga. Balitang balita. May natagpuang tanga. Kaya nga surveillance activity eh. Ay naku po. So, ano may mga di ko alam yun hanggang alam nyo ngayon na di ko mapagtanto ano meron mga isip tong mga to. Ano kaya nga surveillance alam ka naman ilagay ko yung full name ko dyan di natukoy ako. Halimbawa yung surveillance activities na yan about yan sa mga NPA di na nabisto ko di napatay pamilya ko. Tulong guys Pang magamit ang pondong ito sa tsaka pang parang nangangandidato. Pang kagamitan o pansariling interes. Let's all recall what we discovered from the committee investigations. May mga empleyado sa DepEd na tumanggap ng white envelopes in the same period within the confidential funds for DepEd were released. So ngayon, may tuturing mo bang sapat na ebidensya yung white envelope na yan? Ito yung sabi nila, yung nandyan, yung mga sobre-sobre na ibinigay daw dun kay Manang, na galing daw na binabayaran daw si Manang from VP Sara Duterte daw. Hindi kasi ito, napakadaling gawin yan. Halimbawa ako, may galit na galit ako kay Vice President Sara Duterte. Mayaman ako eh. Naglagay ako ngayon ng 50,000 sa 3 sorbe. Sa sorbe tuloy. Sobre, tig 50K nasa sobre. Nakalagay doon from BP Sara Duterte. Ibinigay ko ngayon, halimbawa na lang, sino bang magandang bigyan? Wait lang. Halimbawa na lang na ibinigay ko doon kay Manang, yung dating official or dating official ng DepEd. Na ngayon na yung si Manang yung nagsasalita na binigyan daw siya ng pera ni BP Sara. Alam niyo, napakadaling gawin yun eh. O ngayon, ang tanong dyan, yun ba ay maituturing ng sapat na ebidensya na laban kay BP Sara Duterte? Hindi, di ba? Hindi mo pwedeng hindi maituturing at hindi maituturing na malaki or matibay na ebidensya yung mga ganyan. So bakit pinapaniwalaan ng Congress? Kasi nga hindi po ba hinala yan? And you can see from the screen, OVP executive admits inamin handing cash envelopes to DepEd officials. We may recall. Siyempre aamin yan. Ito. Ay, nako po. Siyempre aamin yan na binigyan daw siya ng pera, ganyan. Kasi nga, galit sa Duterte yan. Una, may ginawang anomalya yan sa DepEd. Na kesyo nagpupunta daw yan sa iba't ibang kumpanya para manghingi ng pera at gamitin ang pangalan ni Vice President Sara Duterte.
ngayon na tinanggal siya or natanggal siya doon, di ko alam. Eh syempre, magtatanim ng galit kay Vice President yan na wala na siyang income ngayon. No. Nasaan pa yung iba? Ito, dito tayo. Meron dito eh. Yan. Ito, panoorin natin to. Ito. Basta-basta lang raw nila sinunod ang utos sa kanila ng ating Vice Presidente na ipasa ang confidential funds in the total amount of 612.5 million pesos. Lagpas, Mr. Chair, sa kalahating bilyon sa ibang tao na siya raw na mahala at nag-disburse nito. Pagkatapos ay ipinasa lang din ng mga STO sa COA. Ayoko nung panoorin, naantok ako kay Luis Tro. Oo, naantok ako bukod sa sinungaling na yung pinagsasabi, naantok ako sa salaysay niya. Eto, panoorin na natin, malaking good news to. Tiklop ang Senado at Congress sa hatol ng Korte Suprema. Panoorin natin, BP Sara at PRRD panalo na. Eto. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Matapos ang isinagawang Senate hearing kamakailan lamang tungkol sa usaping kampanya kontra ipinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte, Korte Suprema tila ginimbalang lahat na kumakalaban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng AGK ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte, tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan ang ilang makakaliwang grupo, pati na ang senadora na si Risa Hontiveros at Laila de Lima, matapos ang kumpirmadong anunsyo na binasura na at gawing final ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi na buksang muli ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Kaya ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, wala na, tapos na ang laban. Tinalo nga sa Senado, tinalo pa sa Korte. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, at kalimutang nga uploads na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte. O yun naman pala eh. Wala na, dismiss na pala. Ano na? Ibig sabihin, ibig sabihin mas malakas kayo sa Supreme Court? Mas kailangan panipaniwala kayo sa Supreme Court? Isa, tanggalin niyo yung Supreme Court, kayo na lang pumalit yan. Kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Inquirer.net, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. Wala na pala eh, oh. Ano yung mga dugyot vlogger? Kasi sabi niyong malapit nung makulong sila Duterte. Yung mga napapanood ako, sabi ko, ay po, nagsisilabasan na ng mga tanga, oh. Sabi dun sa video, title, BP Sara Duterte at Digong, makukulong na! Oo. Edi pinanood ko kahit sawang-sawa, sagwa na ako sa pagmumukha eh.
Minanood ko. Munta na, yun na. Oo. Gumaganong-ganong pa yung isa. Acting-acting pa, munta nga. Oo, munta nga din, di ba? Oo. Ngayon, sabi doon, malapit na. Ngayon na yung katapusan ng maliligayang araw nyo. Mga Duterte, makakasuhan, mabubulok kayo sa kulungan. Yan ang ginagawa nyo, wala kayong utang na loob sa mga Marcos. Sabi, Gago! Tangina, Duterte pa ang walang utang na loob sa mga Marcos. Ang kapal mong kupal ka. Gago! Ang kapal no? Gago! Kala mo naman talagang may utang na loob ang Duterte sa mga Marcos. Kupal ka ba? Puta na, hindi una-una. Ito hindi mananalo. Kasi ito lang Napapalakpak no? Ito lang isipin nyo maigi. Nung tumakbong president si Marcos nang wala pa si BP Sara, hindi siya nanalo kay Leni Robredo. Pangalawa, hindi may palibing-libing ang tatay ni Marcos, kundi sa Duterte lang ang nakapagpalibing sa tatay sa senior Marcos na yan. No? At eto pa, hindi rin mananalo ngayon ng presidente si Marcos kung hindi dahil kay Vice President Sara Duterte. Kahit umikot kayo sa buong Pilipinas, mag-interview kayo Siguro 1% lang na magsasabing may utang na loob si Duterte kay Marcos. Doon pa lang sa pagpalibing ng tatay ni Senior Marcos, napakalaking utang na loob na nun. Oo, kahit hindi nyo natanawin yung mga panalo na yan, okay lang, basta yung pagpalibing lang sa tatay nyo, ganun lang yun sasabihin nyo walang utang na loob ang mga bakit mahina na bigayan nyo sa inyo? Hindi, ito may balita ako Humina na daw bigayan sa mga vlogger. Oo, yung dating 50-70 naging lang ata 15-50. Hindi, naging 15-15 na lang ata. Oo, kada 15 na sa ata, 15-15 na lang. Yung mga tig 200k na mga malalaking vlogger, parang naging 70k na lang ata daw per month. Gago! Oo, siguro, nahalata ng boss nyo na, wala namang silbi itong mga putang inan to. Wala namang silbi, ang tatanga. Ultimong analysis nila, naging parang, dialysis. No? Sabi ba, sasahuran pa natin to, sayang nanto. Hindi bayad na lang natin to dun sa mga, sa mga politikong against sa Duterte. May karagdagan pa kahit barya-barya lang. Wala, ang dami. Kahit panoorin nyo, wala kang mga views. Paano magkaka-views? Alam na ng unti-unti na hindi unti-unti, alam na ng taong bayan kung anong kabalusubasan ng gobyerno ngayon. Kahit yung mga vlogger, damay, kawawa naman. Oy, shoutout nga pala dyan sa mga, sa mga vlogger na umaalipusta sa akin ngayon. Uy, asan na kayo? Punta na, na ako. Papunta na ako, gano'n na lang papunta na ako sa gusto kong buhay kayo hanggang ngayon, hindi pa rin kayo namamasura ng pera na galing sa kaban ng bayan. Hindi naman sa pagmamayabang kasi ito napakalaki ito simula nung naging banateros ako, simula nung napasok ako sa SMNI, talagang naging tiwasay, naging mapayapa at naging maayos ang buhay ko. Pero nung kasama ko yung ilang mga vlogger dati na dating mga kinaibigan lang ako para matulungan ko sila sa mga channel nila, dati sobrang hirap ako nun. Sobrang stress ako. Oo, pero ngayon nung naging banateros ako, I'm happy. English yun Oo, sobrang saya ko. Sobrang payapa ng buhay ko. Oo, kasi una-una, alam mo bakit naging payapa buhay ko? Una-una kasi, alam ko na yung pinaglalaban ko dito sa social media ay nasa katotohanan. Pangalawa, bakit una-una hindi ako nagpapabayad. Kung ano man yung meron ako ngayon, galing to sa YouTube channel ko at pinaghihirapan ko yun. Doon na yun yung yun yung mga katibayan na kaya naging maayos ang buhay ko ngayon. At
tinanggal ko yung mga toxic na tao na nakapaligid sa akin. Oo, tinalikuran ko lahat, nilayasan ko yung mga kaibigan na peke, na kapag kilala ka lang, pag may pera ka, tinalikuran ko lahat yun. Ang mga itinira ko, yung mga kaibigan na kahit wala akong pera, sasamahan ako hanggang kamatayan, yun. Pero yung mga peke, no, kaya kayo, ibang mga vlogger dyan, eto, may papayo ko sa inyo, no? Maging ano lang kayo, maging patas lang kayo dito sa social media. Ibibigay ng Panginoong Diyos kung ano yung hinihiling nyo sa kanila. Sa Kanya. Di totoo yan, promise. Ako, hinihiling ko lang dati, basic lang. May vlog lang ako, may pang charity, pang bigay lang ako sa pamilya ko. Kumain lang 3 beses ang araw, panalo na ako dun. Pero higit pa sa binigay niya sa akin. Kaya palakpakan. Amen, brother. Amen. So, mabalik tayo dito sa kupal na usapan na to, no? Ito, yung about dito sa Senado at Congress na parang sila yung paniwalaan kaysa sa korte. Katarantaduhan mo yan, ha? At unang-una, mas paniwalaan po natin ang korte, no? Ang korte kaysa dyan sa mga congressman at sa mga senador. Ngayon, pangalawa naman, kapag itong korte ay nakontrol ng gobyerno, alam na this. Kasi kung iisipin nyo, ilang milyong tao na ho ang nagsasabi na walang ginawang masama ang mga Duterte dito sa Pilipinas. Tapos magugulat tayo, inaprobahan ng korte yung mga kaso na yan. So buti naman ay hindi natuloy. Kaya tinggi-tinggi talaga, no? So, papabayin ba natin ba yung video? Panorin ba natin? The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights group where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SE's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 40th Division of the Court Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CADC. Ibig sabihin, 2018, 2019 pala inano itong mga petition na to. So ngayon, dinismiss na ng korte. Buti naman, no? Hindi, tsaka, ano ba kasing, wala na kahit naman sinong tanongin eh. Wala naman nakikitang ginilabag sa batas ang mga Duterte. Kung may namatay man sa panahon niya, deserve ng mga adik yun. Kaya totoo yun, kung namatay man sila dahil adik ka, deserve mo yan. Pero ang tanong, sana naman asikasuhin din ng korte yung mga pinatay ng mga adik na yan. Yung hustisya sana, no, na makamtan ng mga pamilya nun. So yung mga banateros, anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakisama na rin yung join button. Super thanks. Maraming salamat. May kalab shoutout sa lahat ng OFW hero abroad sa mga panig ng mundo. At sa ating mga mahal na senior citizen at lahat ng sumusuporta sa Banateros Brothers, kay Jay Guevara at sa SMNI. Matengi-tengi po. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.